video ko, ginawa natin yung sales journal. Ito, sales journal. So, yan yung entry natin. Ngayon naman, gagawin naman natin yung kasunod na journal, which is the cash receipt journal. Kung sinabing cash receipt journal, ito yung may mga pera na pumapasok sa company or cash in. So, may mga pera tayo natanggap, sabihin, para malaman natin kung anong mga source document ang kailangan natin dito. Ito yung mga OR or official receipt na galing sa atin, which is the MKA Corporation. So, let's begin. Tingnan natin tong isang source document. Ayan, ito na yung mga natitira natin source document. So, isa-isa natin. Ito number 1. Hindi yan, receiving report. Yan, hindi yan kasama. So, ito, official receipt galing sa company natin, AKM Corporation. Sabi ko nung sa inyo, pag tayo nang gagawa nito, isipin nyo kayo yung may-ari ng kampanya. So, ikaw may-ari ng NKM Corporation. Excuse me. So, official receipt number 1, 201, November 9, Sanders Company, cash sales, VAT. So, mapapansin nyo, may VAT na kasama, cash sales. Ibig sabihin, ito ay binili ni customer ng on the spot. Ibig sabihin, pagkabili niya, pinayaran niya na. So, pag ito ang nangyari, inalagay natin dito, ang gagawin natin November 9, anong order number niya? 201. So, wala siyang invoice. Ayan, nakalagay COD kasi ang invoice kasi ito yung ginawa doon nakaraan. Yung issue tayo ng sales invoice na katunayan na meron tayong nabenta na hindi pa nababayaran ni customer. So, sa invoice ay COD. Yan. So, particulars. Yan, particulars. Sino bang bumili? Yan. Sander Company. Yan. PR. Kung PR natin dito, hindi natin tulad ng PR. Dito natin ng check. Kasi dito naman sa baba, meron dito dapat account number. So, lagyan ko na lang. Yan. Sige, mamaya nasa uli na lang. So, account receivable, wala. Sales credit, magkano? 450,000. Output BAT, 54. Output BAT lumabas kasi lumabas yung product natin kaya output BAT. Wala namang discount. So, ang cash debit nito, kung magkano yung total niya? 504,000. 104,000. Ayan, add mo lang itong dalawa. Ayan. So, yan lang yun. So, dapat lagi tayo merong peso sign. Dito. Kasi unang entry. Yan. Dito natin. Next. So, delete na natin to. Tapos na natin. Ito na. 202, November 12. 12. 202. So, dito, isang November na ilalagay nyo. Huwag na kayo mag-uulit. Tapos yung ano na lang, date na lang dito. So, dito, may invoice number na ako nakita. Ayan, 301. 301. Kasi ito yung invoice na inisyu natin dito. Ayan o. This is SMB Corp. Meron siyang, ayan, ito yun. Meron siyang account receivable na 212. So, tingnan natin yung SMB Corp. Tingnan natin. Ayan. So, may returns, may discount. So, laging tatandaan dito, itong returns, ito ay gagawin natin. Actually, dapat sa toong buhay, dapat ay nagawa na natin itong returns. Ito yung receiving report. Ibig sabihin, binarik ni customer.
Receiving report. Ito yon. Binalik ni customer. Ayan. 28,000. So, after nitong cash receipt, sa atin gagawin yan. Ito yun, 28,000. Pagdating dito, ayun, ito rin yung 28,000. Para hindi kayo malito kung anong gagawin natin, ito yung binayaran niya, total binayaran niya, ito yung cash. So, ito muna ilagay natin. 108,104. Dito yan. Yan. So, dapat, debit yan, discount dito. Di ba dapat debit equals credit. So, magkano ang accounts receivable? Accounts receivable niya is 212,800. Yan natin dito. Ayan. Ayan. So, hindi siya balance pa. Kasi meron siyang sales discount. Magkano yung discount? Ay, mali pala yung nalagay ko. Ay. Ayun pala, hindi ko na nakita. So, ito yung discount. Makabawas siya ng bayad kasi magap siya nagbayad. Ayan. So, check natin ngayon kung balance. So, 3696 plus 181,104. Uy, mali. Ulit. Hindi nga siya babalanse dito. 181,104 plus 3696. Kasi nga may returns. So si returns, itong 28,000 ibabawas muna natin dun sa account receivable niya kasi ang account receivable nga niya ay nabawasan nga pala ng 28,000. So less muna natin yung 28,000. Ayan. So 184,800. So mali dito. 184,800. So tama na siya. 184,400 minus, hindi, gawin natin ay 181,104 plus 3696. Ay, maling pindot ko. 181,104 plus 3696. Ayun. Balance na siya. Ayan. Kasi nga pala, meron nga palang returns. So, kaya binawas muna natin yung returns dito. Kasi hindi naman pwede, ito pa rin yung babayaran niya, 212. Kasi nga, siya, may binalik. So, kung babalik mo dito siya, ito yun, di ba? Ayun. So, hindi pwede, ito rin yung kanyang babayaran. Kasi nga, may binalik siyang 28,000. Which is, ito nga yun, sa receiving report. Nagawin natin sa susunod. Ito. Yan. So, let's move on. Move on. So, alisin na natin to. Ay, nakatrack pala yung Konti lang to, 4 lang ito. Yan, 203. Sell merchandise, 21. So, 21. 203. Lada yung Sell merchandise. Ba yan? Laki. Okay, tinan natin. Magkano siya? Invoice ay 302. So, magkano siya? So, yun lang. Madali lang siya. Discount lang, saka accounts receivable. So, copy ko na lang to. Then, discount. So, debit yan. Then, yung cash. Okay. So, check lang natin. So, discount niya 1,792 plus 87,808. Ayan. Same siya. So, tama yan. Next is, so, delete ko na to. Next naman, si LTC Corp. Kung mapapansin nyo guys, yung invoice niya ay iba. Doon sa ginawa natin, iba dito. Iba dito.
dito iba. Ibig sabihin, matagal na siyang may utang sa atin. Kaya yung kanyang sales invoice ay iba na. So, ganun pa rin naman ang gagawin natin. So, 504, 504, 204. Anong date niya? Mamaya natin ayusin. 23. Yan. So, ganun pa rin yan. So, dito nakalagay dito ay si LTC Corp. Then, magkano? 15,000. Kung mapapansin nyo, bigyan ko lang kayo ng heads up. Ito yung, ayan. Kung mapapansin nyo, yung accounts receivable na to, matagal na to, hindi pa nung ngayong buwan ng November. So, kung pabalikan natin yung beginning balance, ayan, accounts receivable. Ayan, may 25,000 accounts receivable. Pero, ang binayad pa lang niya is 15,000. Sabihin, may matitira pa. So, pagdating natin, dun sa, saan ba yan? Lang ha. Dun sa subsidiary ledger, ayan, bigyan ko lang kayo ng idea para sa susunod alam nyo na. Ayan. Ayan, si LTC Corp. Ayan, no, may utang sa 25,000. Ayan. So, pwede mo natin ilagay dito. Kaya siya nagbayad. November 23. Ayan. PR ito, si CRJ. Ayan. Ay, di, mali. Sorry. Pwede naman itong sa huli na. Ito ay November 1. Bigyan ng balance yan. Hindi ko lang siya na-edit. Dito yung CRJ. Ayan. So, credit, 15,000. Sabihin, meron pang balance na 10,000. Ayan. Sinabay ko lang. Pero actually, may iba naman tayong gagawing video tungkol dito. Para lang makita nyo yung kung paano yung gagawin. Kasi siya, pinakita ko sa inyo, siya ay matagal ng utang. Kasi sa assessment, hanapin nyo rin dun sa subsidiary ledger kung anong pangalan niya. So, ganun lang naman yan. Dito natin yung Yan. Tapos, zoom natin. So, dito check na lang. Tapos, dito tayo maglalagay mamaya sa total. So, yan lang. Basically, add mo lang naman yan. Ayan. So, wala pa ditong peso sign. So, dito. Yan. So, add lang natin yan. $184,800 plus 89,600 plus 15. Yan. 286,700. 286,700. Next, ito baba lang natin. Alam siyang katulad. Sales input ba't ganun din? So, ano lang natin dito. Ito na lang si discount. 3696 plus 1792. 5761. 5761. Then si cash, ayan lahat yan magkakasama. Edit natin. 504 plus 181,104 plus 87,808 plus 15. 787,912. Tama ba? Okay, para malaman natin kung tama yan, so lagi tatandaan sa accounting, debit equals credit. So itong tatlong credit, yan gulayin natin. Dapat ay same dito sa dalawang debit. Ito. So dapat itong tatlo ay same dito sa dalawa.
Kinukulayan ko lang para ma-identify nyo alin dalawa. Okay, check na natin. Ito yon, yung cash plus yun. So lagay ko muna natin dito. 793, 693 ba? 793, 673. 673 pala. Okay. Itong tatlo naman. 286,700 plus 450 plus 54. Ay, uy, iba. So, mali. So, hindi siya balance eh. Sige, lagyan muna natin. Ulitin natin. 286,700 plus 450 plus 54. Sige, 790. Ay, mali. 790. Ay, ano ba yan? Ulitin nga natin. Putihin na dito na. 286,700 plus 450 plus 54. 790, 700. 790, 700. Okay, magkano difference? 3,673. So, hanapin natin yung bakit siya nagkaganon. Bakit may difference na 8? Dito mali. Oh, okay. Dito tayo nagkamali. Dapat to is 8. Naging 1 yan. Natin. 3,696 plus 1,792. Ba yan? Dami. 3,696 plus 1,792. 5,488. 5,488 pala. Yun. So, plus 787, 912. Tama na? Uy, hindi pa rin. 544 plus 787, 912. 793. 793. 400. So, may difference pa rin. Hindi pa rin siya balance eh. Hanapin natin kung ba't saan tayo nagkamali. Minus 790, 700. 27. Minsan kasi nagkakamali lang ako ng pindot eh. Sige, pindutin ulit natin. Sige, 184,800 plus 89,600. Ay, 89,600 plus, parang ito yun. Dito ako nagkamali. Ayan, 289,400. Ayun. Nagkamali ako ng pindot sa 6 at 9. 289. Nabaliktad ko yung 9 at 6. 400 pala. Ito, wari ko tama na to. So, plus 450 plus 54. Ayun. Tama na siya. Ayan, no. Same na dito. Same na dito 400. Ayan. So, delete ko na to. So, same na dito. Pinakita ko lang sa inyo kung paano siya. Tamo, nagkamali ako ng pindot pag-type. So, kaya mahalaga na i-check nyo kung ito bang debit at yung credit ay balance. Para malaman nyo rin kung tama yung pagkakatotal nyo. So, dito kailangan itong ilagay sa assessment. Dapat lang, tingnan nyo lang para malaman nyo kung tama siya. So, dito ilalagay yung account number. So, accounts receivable. Ano ba account number nan? Punta ka sa charge of account. Accounts receivable ay 105. So, lagay mo dito. Yung cash, 101. Lagay ko na lang. Ayan. Then, sales at output bot. Si sales ay output bot, 225.
Then si sales discount saka sa sales. Init. Sales. Ayan. Sales 401, sales discount 410. 401 saka 410. 401, 410. Ayan, ayusin ko na lang. Ayan, gitna ko lang. Kasi syempre, susulat nyo lang naman yan, hindi nyo may tatype yan sa assessment. So, ganun siya. Litan ko lang para kita nyo yung pinakagaw, ano. Ayan. So, ganun lang yon. So, next natin, ay meron palang purchase journal bago yung general journal 1. So, hanggang dito na lang muna. See you to the next video. So, salamat po sa mga nanonood. Salamat sa subscribe. Salamat din sa Panginoon sa mga nakapasa during their assessment na nag-chat sa akin, nag-PM, at